Hello there and welcome again sa aming channel, Our Joyful Journey Canada. So as you all can see, ay nag-grocery kami at ayan, ito yung aming mga pinamili. First time namin nag-grocery na hindi kami nagko-compute ng aming papamilihin. Kasi usually ang target talaga namin mga 150 lang no na naglalaro sa ganyan basta hindi aabot ng 200. So ayan, ngayon ay naka 240 kami. Ayan. Tapos bumili naman kami ng mga things na namimiss naman din naming kainin na kahit sabihin natin na hindi siya necessity. Yan, katulad na itong lint. O, naka-sale naman din ito, no? So, ito ay $8. O, malaking na siya. Tapos, well, kaya naman din kami bumili niyan ay, syempre, namimiss na din namin siya. Kasi yan ang paborito namin dahil nung work yung husband ko sa barko ay pag umuwi siya, ganyan ang mga pasalubong niya, tapos mga isang maliit na maletang puro tsokolate. Lalo na yung lint na may pistachio sa loob na palaman, yun, sarap-sarap nun. Tapos, yung kung ano-ano pa. So, dito hindi naman kami mahilig din sa tsokolate kasi syempre, iiwasan nga namin yan, for future, na din. Para yung mga bata, ganyan, ay maiiwas sa sakit. Pero, ayan. So, bumili kami yan. Tapos, bumili kami ng itong Crest na toothpaste. So, 0.84 ito. So, kahit pa paano talagang tinitingnan pa rin namin yung price, no? Kahit sabihin natin na medyo nakaluwag na financially, kahit paano may tulong naman na nare-receive tayo. Pero hindi pa rin kami yung bang hindi na namin tinitingnan kung ano yung mga naka-sale. So, siguro, yun ang magandang na itulong din na pumunta kami dito tapos wala kaming mga ganong subsidy, financial na subsidy from the government. Natuto talaga kami na magtipid. Na hanggang ngayon, syempre pinapractice pa rin namin. And ayan, bumili kami na to kasi noong nakaraan kumain kami niyan, nakakatuwa, parang napaka reminiscent ng pagkabata, ganyan. Tapos ayan, ito pala bumili ko na to kasi kailangan yung may active fluoride na kasi yung mga kids nung nagpa-dental sila. So may mga lalo kay Johan, may parang nagde-demineralize yung teeth niya. So kailangan talaga ay may fluoride yung toothpaste ng mga kids. So ayan, tapos ito, dalawa niyan, naka-sale din yan. And then this one din, ayan, sinubukan ko yung kasi naubusan na kami ng so sinubukan ko yung panglaba. Ayun, kumakapit siya sa dishes, kaya nakakainis magkakape ka, tapos amoy sa buong panglaba yung mo. So, ayan. Pero usually naman talaga, bumibili kami ng ganito. Nagkataon lang na naubos, yung aming, Ako kasi hindi naman din ako bumibili hanggat hindi ubos yung mga kailangan namin or kung papaubos, ganyan, saka lang ako bibili. So, yun, medyo na-miss out ko yun. Tapos, upo. Yan. So, marami akong binili ngayon ng mga gulay-gulay kasi as much as possible, dapat of course yung ating mga food na ginagawa for our family ay, ayan, magulay. Kasi lalo na dito, very very prevalent yung mga GI na problema, gastrointestinal, ganyan. So, sometimes kakulangan yun sa mga probiotics, sa mga fiber, mga minerals, na nakakain sana or nagkakaroon sana tayo kung meron tayong enough na supply ng vegetable and fruits sa ating diet. Ayan, broccoli kasi ito ang kakainan ni ate. Ayan, yung kasing doktor, nagpa-check kami kamakailan lang. This week lang yun. Tapos, meron siyang fatty liver. So, kailangan niya ng more vegetables sa kanyang diet. Tapos, ayan, ito. So, mura lang din to. Parang nasa $4 something lang to. Kasi naka 30% off siya. Tapos, lettuce, kasi nagke-crave ako sa salad. Ayan. Tapos, cilantro. Ayan, masarap cilantro for, yung iba ayaw na to, parang soap daw, Parang ayaw nila yung lasa. Pero, ang bango niya, kasi para kang kumakain ng pho, ng Vietnamese food or Thai food pagka may ganito, cilantro. Kahit lagay mo lang sa fried rice yan, sarap yan. Tapos, bananas. Ayan, more bananas. Bumili ko ng pomegranate. $1.44 ang isa.
So, ito ang gusto ko sanang, magkaroon ng pomegranate farm. Sa Pilipinas kasi may mga pomegranate kami. Kaya lang ngayon, baka iisa na lang yung natirang puno namin doon. Pero napakadami dati na mamunga, no? Tapos pumuputok yan. Kaya siya siguro tinawag na granada sa Tagalog kasi puputok siya. Tapos, tingnan natin to kung kulay pula siya sa loob. Tapos, ito naman, firm na tofu kasi gusto ni ate ng sisig sa Pasko. Ayan. Tapos, what else? Etong fig na balsamic. Yan, pang salad to, no? So, try natin to. Kasi yung nabili ko na shallots and garlic and honey na ganito din, na brand, masarap siya. Kahit na, ginagawa ko din siyang mayonnaise. So, i-blend ko lang siya kasama ng boiled egg. Tapos, mayonnaise na siyang lalabas. Tapos, masarap. And then, bumili din tayo ng maliit na gagaulong size na watermelon para sa mga bata. Kasi, ayan, paborito nila yung watermelon. So, siguro to, mga $4 something, almost $5, ganyan. So, ayan, tas may milkfish tayo dito kasi gusto namin ng paksiw. Ayan, nakakamiss yung mga ganong pagkain sa Pinas, no? Ayan. Spam, corned beef, ang mga breakfast. Ito yung aking paborito. Ayan, sardinas. Ito, perfect yun, sardinas, tsaka yun. Tapos, ito, bacon. So, dito talaga, very, very common lang yung bacon sa amin, no, nung nasa Pilipinas. Hindi ka madalang naman yung bacon, di ba, doon. Tapos, bibilin mo siya mahal. So, siguro naka-try kami ng bacon sa Pilipinas ng mga 4 na beses lang, ganun. Hindi ko siya din talaga kabilihan dati. Pero dahil dito, mura yan. Ayan. Tapos, ito, beef pastrami. Pang baon to naman ni Harold, no, sa pagpasok niya. Tapos ito, $6 na garlic. Tapos, itong brioche. Ayan, paborito nila yung brioche. Hindi ako masyadong matinapay, no, pero yung mga bata. Tsaka si Harold kasi binabaon niya yan sa pagpasok niya. Tapos ito, ang ganda ng oranges. Itong orange, patok din sa mga bata yan. Dito. Tapos aside from dyan, meron kaming binili lang din na sa damit. Yan yung pang detergent, no? Na naka-sale din. Lalo na kaming particular na brand. Tapos bumili kami na to kasi sa gatas na bubuhay mga bata. And then, ito din, naka-sale din tong na to. Parang 4 something lang yan, no? Malaki na siya, 700 plus grams. Tapos, bili kami ng Coffee Mate. Nung nakaraan kasi bumili kami. We tried to buy, kaya lang walang Coffee Mate. So, ang binili namin, we ended up buying yung no name na ganyan. Akala namin, okay lang din. Hindi pala siya okay. So, yun. So, ito, yan ang binili namin. Kasi yan talaga yung kinalakihan natin, no? Tapos, ito, bumili kami ito yung medyo nagpamahal. Pero hindi naman mahal talaga. Kasi ito ay $12 to, itong liver health na to. Kasi nga, si Ate Hana nga ay may siya, fatty liver. Pero at least parang umu-okay naman, no? As compared dun sa una niyang blood test, yung sumunod na test niya, mas okay na yung mga enzymes niya. Pero ayan, binila na natin siya ng ganito para sa kanyang liver health. Ayan. Tapos, ito pa, no? Ashwagandha. So, kung kayo ay, kumbaga, very stressful ang work environment niyo, or kung kayo nasa stress, lalo dito sa winter, no? May mga winter blues na tinatawag, na sila, nagkakaroon ng depression. So, pwede kayong mag-try ng ganito, clinically proven. Napanood ko actually ito sa isang doktor doon sa YouTube, no, na sinasabi niya na maganda nga itong ashwagandha. So, I think ang ashwagandha ay derived yan from natural source. So, halaman ito ang alam ko, ashwagandha. Tapos, ito ang taas niya, 7,200 mg. Yung ibang ganito ay lang siya, 6,000 mg, ganyan. So, tas ito, naka-sale din naman to, $12 to ngayon. So, it reduces stress, anxiety, and natural sleep aid recovery sa sports. Ayan. So, kailangan ko din to kasi ko ngayon, nag-exercise ako ngayon eh. So, I'm trying to
be healthier. Yan, syempre para sa mga bata, mas matagal natin silang makasama. So, ayan. So, kaya medyo tumaas yung aming ngayon, grocery bill. Pero at least okay naman, nabili namin yung mga essential and some na-enjoy naman din namin. So, ayun. I hope everybody's doing great and yan, God bless us always. Nagre-ready na po ba kayo sa Pasko? Masaya ang Pasko sa Pilipinas, ano? So, dito parang okay lang din naman. At least dito, andito yung ate ko, tapos yung mga pamangkin ko, andyan yung family nila, no, na makakasama namin ngayong Pasko. So, thank you for watching. Let's always be joyful sa ating buhay despite of the challenges. Lagi nating piliin na makita yung mga maganda sa lahat ng bagay, no, even though very challenging, no, ang ngayon, lalo dyan sa Pilipinas, mapa dito man sa Canada, talagang hindi tayo naliligtas sa mga pagsubok. Ayan, so lagi tayong let's keep our faith kay Lord, laging mag-pray, especially ngayon paparating na ang kanyang kaarawan, laging magpasalamat. Yan, let's always be joyful and thankful and grateful for everything that we experience. Thank you again for watching and God bless us always.